Sa unang pagkakataon siya'y natakot. Ang damdamin niya para kay Rose ay tila isang malaking unos na handang wasakin lahat ng bagay na maingat niyang tinayo. Di niya alam kung kaya niyang harapin ito o kung gusto ba niyang harapin ito. Napanguwi si Elliot nang maamoy ang citrus-infused cocktail bago siya pumasok sa madilim. Ngunit may konting liwanag na bumabalot sa bawat sulok. Pinapalibutan ang bar na malambot na tunog ng jazz at kalansing ng mga baso. Tila iniimbitan siyang magpahinga at magsaya. Kasama niyang pumasok si Rose. Pamimilit ay pumayag din ito. Matapos na ilang beses niyang tahimik sila naglalakad sa gitna ng mga tao patungo sa pwesto ni August. Elliot, there you are. Pumuputok na sa lubong ni August. Tumayo to mula sa leather booth. May malapad ng ngiti habang binubuksan ng dalawang kamay para yakapin siya. Look at you, late as usual. I thought you'd stand me up. He chuckled. Binitawan niya si Rose sa pagkakahawak sa kanya sa bewang nito. Couldn't miss the chance to celebrate the great daughter August Maliari now, could I? He clasped August's shoulder in a warm brotherly grip. How does it feel finishing your doctorate? Feels like I could conquer the world. Masayang tugon nito. Bago siya makatugon, napunan niya si Rose na tinutungo ang bar counter. Rose! Tawag niya, pero inunahan na siya ni Johannes. Nakangiting kumakayway kay Rose at tinawag nito. Rosie, ang tagal mo nang di nagpapakita, anito. Tila bakla ko magsalita. Ngumawi siya at pinatuloy ang paglalakad patungo sa mesa. Subalit nasa mukha niyang pag-aalala habang nakikipag-usap si Rose kay Johannes. Rosie, biro pa ni Johannes, inaayos ang mga baso. Come on, let me make you something. Mojito, right? Alam kong favorite mo yon. Tinaas nito ang kilay. Umukit ang ngiti sa labi nito. Actually, tequila sunrise nang gusto ko ngayon. Salamat sa offer. Tequila sunrise? Tanong nito. Kunwari nasasaktan. Rosie, you're breaking my heart. Pilyo tong ngumiti at sinimulang maghalo ng inumin. Sige, tequila sunrise. Only because you deserve the best. Samantala, nakaupo na siya sa mesa sa lungat kay August, pero hindi siya mapakaling ninanakawan ng tingin si Rose. His jaw tightening slightly as Johannes kept talking to her. Hoy, Elliot, focus! August barked, slamming his hand on the table to grab his attention. I'm trying to talk to you about something important. Kumurap siya. Inalis ang tingin kay Rose at tinuon sa kanyang pansin. What is it now? Priscilla. Dagli nito, umuusok ang mood nito. Sumakit yata ang ulo nito. August never stopped mentioning his childhood rival when they meet. Ilang sandali silang tahimik tsaka nagsalita ulit ito. Nagtatrabaho pa rin siya sa atin. Can you believe it? That woman is the bane of my existence. Akala ko ba pinaalis mo na siya? Sumandal siya at saka nagpakawala ng hininga. She's our company's lawyer, August. She's good at what she does. You're going to have to deal with it. I've been dealing with it. Balta nito, sabay kibit balikat. Araw-araw na dyan siya. Minamaliit niya ako. Pinapahirapan, I swear. Sinasadya niya yon? Hindi ko kaya maging katrabaho siya. You have to fire her. He barely suppressed a grin at his cousin's exasperation. Big boy ka na, August. Sisantahin mo siya kung dinidistorbo ka niya. She won't take me seriously. Singhal nito, tumataas ang boses. Ikaw ang CEO ng Maliari Group. Miyembro lang ako ng board of directors. You have the authority. Sumulyap ulit siya sa bar. Tumatawa ngayon si Rose. Nanangis ang kanyang bagang at kumulo na ang dugo. Marry her then, he said absent-mindedly. His attention still on Rose. Di maipinta ang mukha ni August. Dumilim ang mga mata nito. What? Sabi ko, pakasalan mo siya. Sabi niya ulit saka ibinalik ang atensyon sa pinsan. Parang obsessed ka na sa kanya. Napuno ng galit si August, tumayong bigla. Hinampas ang mesa. You know what? Forget it. I don't need this. Sa isang iglap nag-walk out si August. Hindi kinayang walang gana niyang pakikipag-usap dito. Hindi niya mapigilang mapatawa. Nagdesisyon siyang lumapit sa counter. Tinabihan niya si Rose na tila masyado na nag-e-enjoy sa mga biro ni Johannes. Having fun? Sabad niya. Lumingon si Rose sa kanya. May mapunoy ang tingin ang kumislap sa mga mata nito. Inahamon ako ni Sir Johannes sa isang drinking contest. Sabi nito habang iniikot ang maliit na payong sa tequila sunrise nito. Tumawang asa sa Johannes. Tinaas pa ang isang kilay.
What do you think, Elliot? Care to join? I think she's had enough of your games for one night, Johannes. Aniyang tiningnan na mataman to, tsaka ngumiti kay Rose. Fine, tugon na Johannes. Tinaas ang kamay sa ere na parang sumusuko. Lalayo na ako, tahayaan ko kayo mag-enjoy. Ngumiti siya, dinikit ang sarili kay Rose. Kinuhang hawak itong baso at walang pasintabing ininom yon. Laglag ang pangalang ang naging reaksyon nito. Hinila niya bigla si Rose kahit hindi naman siya lasing. Tinutok sa siyang halikan to sa mga labi. Niyakap na to, tinalikan muna sa noo. Ang dalaga hindi makapagsalita. Tinulak siya nito pero lalong hinigpitan ang pagkakahawak dito. Rose, I want all of you. Bulong niya sa tenga nito. Nakita niyang nangatal ang labi nito. Siya na hindi lasing. Biglang naging lasing. Pinasok niya na. Inumpisahan niya na ang dapat niyang tapusin. Tumayo siya at hinila to sa dance floor. Hindi mapalagay si Rose. Bumabaliktad na sikmuran niya. Lalong lumalala sa ginagawa ng boss niya sa kanya. Nakakadalawang baso pa lamang siya pero ang lakas ng tama ng alak sa kanya. Yung pupunta siya sa bar na may alcohol intolerance pala siya. Hinila siya palabas ng bar ni Elliot. Hinawakan nito na mahigpit ang kanyang palapulsuhan. Kaya wala siya ng kawala. Malakas ang tibok ng puso niya habang naglalakad sila papunta sa sasakyan nito. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya na ikinatigil nito sandali para lingunin siya. Huwag kang mag-alala, Rose. Aalagaan kita. Sagot nito sa nakakaakit na boses. Bago pa siya makareact ay itinulak siya nito. Dahilan para sumandal siya sa kotse nito. Tinuko nito ang dalawang kamay para kulungin siya. Hindi siya umalma. Hinayaan siyang tingnan nito sa mga mata. Tila may kung ano na gumapang sa kanyang tiyan upang makiliti siya. Tanging naririnig niya lamang ay ang malakas na gundong ng kanyang puso. What if I kiss you? What shall you do? Nanunodyo nitong saan? Nangatalang kanyang mga labi. Hindi nagdalawang isip si Elliot na ilapit ang mukha nito sa kanya. Naramdaman niya ang mainit na pagdampi ng hininga nito sa kanyang pisngi. Naamoy niya ang tequila na ininom nito na humahalo sa perfume nito. Nais nitong itulak pero ayaw makipag-cooperate ng kanyang katawan. Kahit kanina pa nagsisigawan ang kanyang utak. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata. Iniisip na imahinasyon niya lamang ito. Hindi totoo na hahalikan siya ni Elliot. Elliot? Bulong niya. Kinapa nito ang kanyang pisngi. Kahit nakapikit siya, alam niya, gumuhit ang ngiti nito sa labi. Inangat nito na maayos ang kanyang baba. Marahan nitong binaba ang labi sa kanyang labi. Intro pa lang, pero natutunaw na siya sa matinding sensasyon. Sa pagkakaalam niya, ito ang first kiss niya. Bumaba ang kamay nito sa leeg niya. Kumislot siya na marahan nitong diniin ang labi sa mga labi niya. Kumapit siya sa damit nito habang ramdam ang init ng dibdib nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Umuungol na binuksan niya ang kanyang bibig, hudyat para i-welcome si Elliot. Malaya na tong sakupin ang bibig niya. Bumilis ang kilos nito. Tila nauuhaw sa kanyang labi. Nalalasahan niya ang ininom nitong tequila na para nakakalasing at lalo nagpapaakit. Hinawakan nito ang gilid ng kanyang mukha. Hinahaplos ang kanyang pisngi gamit ang hinalaki nito habang pinapaikot ang kanyang ulo para lalong lumalim ang kanilang halik. Maingat at marahan itong ginagawa. Tila ninanamnam ang bawat segundo. Sa huli, kumapit siya sa leeg nito. Tuluyang binigay ang katawan at lalo siyang napasandal sa kotse. Hinayaan siyang balutin ang presensya nito. Maya-maya'y bahagyatong napaatras, sapat lang upang maipatong nito ang noo sa kanyang noo. Pareho silang hinahabol ang hininga. You okay? Tanong nito sa banayad at malambing na boses. Napanunok siya. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Tila nasusunog ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga labi nakangaligkig pa mula sa halik. Mahina siyang napatawa, pakiramdam niya. Nasa alapaap siya. Ewan, wala sa sarili niyang tugon. Nakaramdam siya ng takot. Hinawi ni Elliot ang buhok na tumakip sa kanyang mukha. Huwag kang matakot, Rose. Buong-buo ang konsensya ko habang ginagawa ko to. Hindi to tama? Sekretarya mo ko at boss kita. Sabi niya sa pagak na boses. Narealize niya na hindi to tama kahit na nagpapanggap lamang siya.
Wala siyang karapatan na mahalin to dahil isa siyang manloloko. Nakuha na ni Juliet ang gusto nito at gusto niya rin at natatakot siyang magpatuloy. Natatakot siyang saktan nito. Tinulak niya to palayo sa kanya. I'm sorry, Elliot. Aniya bago ito tinalikuran. Kanina pa pinupukpok na Rosette ang ulo. Nasa opisina siya ngayon pero di magawang magtrabaho sa sobrang distraction. Malinaw at fresh pa sa kanyang utak ang ganap na halikan nila ng boss niya kagabi. Gigil na pinukpok ang ulo sa mga folder na nakabuka sa itaas ng kanyang working table. Ano bang nangyari sa iyo, Miss Mendoza? Gulo ng isang lalaki. Nagtataka sa ikinikilos niya. Hindi niya akalain na mapapadaan ang head ng finance dito. Inayos niyang buhok. Magalang niyang initian ito. Laro nagtaka sa kanya. Iniisip na yatang nababaliw na siya. Wala po, sir. Masakit ba ang ulo mo o may migraine ka? Hala, kailangan mong gamutin ang sarili mo bago pa lumala ang sakit mo, sabi nitong may concern. Lihim siyang napatawa. Iniisip pa siya na may migraine? Mabuti lang yun kaysa sabihan na siyang baliw. Thank you po sa concern, sir. Magalang niyang tugon. Tinirik nito ang mga mata. Ngumiwi bago magsalita ulit. Masyado ka bang pinahirapan ni Sir Elliot kaya ganyan nakasakit ang ulo mo? Nagulat siya doon. May pagkaka-osisero din pala to. Kinaway niya ang dalawang kamay. Hindi naman po. Minsan nga nawawalan na ako ng trabaho dahil hindi siya mahilig tumingin sa schedule niya at magpa-appointment. Bumuka ang bibig nito pero sinara ulit. Magsasalita muna ulit pero tumunog ang kanyang intercom. Judski! Tila tumalsik siya sa kanyang kinaupuan. Sa hindi inaasahang oras, tumawag ang boss niya. Nanginig siya na maalala ang nangyari kagabi. Sinagot niya ang intercom pero hindi siya nagsalita. Ganoon din si Elliot sa kabilang linya. Kumalat sa hangin ng awkwardness. Tumango lang ang head ng finance bago ito umalis. Sir Elliot, ano may paglilingkod ko? Basag katahimikan niya. Tumikim ito. Nasa-sense niya na inaayos ito ang sarili matapos sa ilang segundong katahimikan. Pumunta ka ngayon mismo sa office ko. Walang prenong utos nito. Ho? Tanong niya ulit. Di niya naiintindihan na sinabi nito. I said come to my office right away. Sigot nito bago sinarapak ang telepono. Tinutup niya ang bibig. Wala sa mood si Elliot ngayong araw. Dahil ba yun sa sinabi niya kagabi? She should not cross the line. Wala siyang karapatang i-enjoy ang office romance. Tsaka ngayong araw panay ang iwas niya. Isang beses niya lamang to nakausap ngayong araw nung nagkatid siya ng cafe Americano. Ngayon, kailangan niyang bilisan bago siya mabugahan ng apoy. Ibang-iba ang inaasal ni Elliot sa araw na to. Hindi gaya ng dati. Konting mali niya okay lang. Pero ngayon tila dragon na magbubuga ng apoy sa sino mang sisira ng mood nito. Tinali niya ang buhok, inayos ang kwelo ng shirt. Plinansya ng kamay ang kanyang palda. Bumuntong hininga muna siya sa harap ng pinto nito. Binasa ang gold-plated na nameplate sa pintuan bago pinihit ang pinto. Isang madilim na mukha ni Elliot ang tumunghay sa kanya. Hindi maipinta, mailarawan, mabasa o kung ano-ano na lang ang pwede niyang ilarawan sa ekspresyon nito. Pinagtagpo niya ang hintuturo. Kinakabahang lumalapit sa lamesa nito. Di niya rin magawang tingnan to sa mga mata. Iniisip niya na sana panaginip lang to. Rose, come in. Malimig at matigas na boses ni Elliot habang nakasandali to sa swivel chair. Mataman siyang sinusundan ng tingin habang papalapit siya sa lamesa nito. Po? Maingat niyang tanong. Naninigas ang kanyang binti na nakatayo sa harap nito. Madalas naman siyang tinatawag sa ganitong tono pero kakaiba ang araw na ito. He didn't waste time. This is your fault? Sambat nito. Matalim ang tono ng boses nito at tila kutsilyo hinihiwa ang katahimikan. You seduce me. You crossed the line. I won't have it. Umirap siya at tila lumubog ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan ang ganitong komprontasyon, lalo na ang ganitong topic. I'm sorry, Elliot. Hindi ko naman intensyon yun eh. Nauutal niyang tugon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko sinasadyang gawing komplikado ang sitwasyon. Naging maliit na linya ang mga mata ni Elliot sabay tiimbagang. Forget it.
Isipin na lang natin na walang nangyari. Sabi nito at pa-dismissive na kinaway ang kamay. Tila binubura ang buong pangyayari kagabi. Hindi na yun mangyayari. I still see you as my secretary and nothing's changed. Do you understand? She swallowed the lump in her throat, nodding quickly. Opo, naiintindihan ko. Mas mag-iingat na ako sa susunod. Bulong niya na may kakaibang nararamdaman na magkahalong ginhawa at konsensya. Huminga to ng malalim. Good. Now as part of your apology. Dugtong nito, bahagyang lumambot ang boses. You can make it up to me by cooking my dinner tonight. Dapat 7:00 na sa kondo ka na? Nalaki sa gulat ang mga mata niya. Of all the things she expected, this was not one of them. Dinner? Ulit niya. Hindi siguro tama, kung tama bang naririnig niya. Oo, dinner. Sagot kaagad ng boss niya. Consider it part of your job today. His eyes flickered with something she couldn't quite place. Something between annoyance and a strange unspoken tension. Natuod siya sa kinatatayuan. Pansamantalang naumid siya bago nagawang tumango. Okay, darating ako. Pagpayag niya. Hindi niya tiyak kung ano ba talaga ang ibig sabihin noon o nasa na ba sila humantong ngayon. The office felt colder than ever but somehow, dinner at his place felt like stepping into uncharted territory. Matapos ang kanilang usapan, natagpuan niya ang sariling nakatayo sa harap ng pintuan ng condominium nito. Kinakabahan siya, humihina ang tuhod, hindi makahinga ng tama. Nagwawala ang puso niya sa loob ng dibdib niya. Hindi niya kayang mag-isa kasama ito. Baka mamaya may mangyayari na naman sa kanila. Inangat niya ang kamay para kumatok nang biglang bumukas iyon. Nilawan ng pinto si Elliot, matamis na nakangiti sa kanya. Ibang-iba ang ekspresyon nito kanina sa office. Di niya alam kung ano ekspresyon sa mukhang ipapakita. Kasi sabihin man ito o hindi, bakat na bakat ang nerbyo sa bawat linya ng balat ng kanyang itsura. Come in, anito. Tila mechanical lang paa niya nang humakbang papasok. Hindi mapakali si Elliot. Alam niya, binibiro niya si Rose matapos tong sabihin na inakit lang daw siya. Umasta pa siyang malamig pero nasasabik siyang makita ito. Nakangiti niyang binungad ang dalaga sa kanyang kondo. Nauna siyang umuwi para ihanda ang mga sangkap na lulutuin to. Come in, masaya niyang pahayag. Umatras siya upang paraanin to. Puno ng nerbiyos ang mukha ng sekretary niya nang umusad ito papasok. Kinikilig siyang sumunod sa likod nito. Kinontrol muna ang sarili na wag na itong yakapin. Natatakot siya na bigla itong tumakbo palabas. Alright, I already prepared the ingredients you need. Just ask me if there's something lacking. Aniya sabay sandal sa kitchen counter para matingnan to sa mga mata. Nilihis ito ang tingin na ikinalungkot niya. Inayos niya ang tindig. Kumuha ng remote para palitan ang eksena sa bintana. Pinalitan niya ng cherry blossom scenery. Bumuntong hininga si Rose. Nilapag nito ang gamit. Hinugasan ng kamay at tahimik na tinignan ng mga ingredients. Nainis siya sa pagiging tahimik nito. What do you think? Makakagawa ka na ba ng gusto kong menu ngayon? Kumibit balikat siya at ginawaran to na mapaghamon na tingin. Sana hindi po kayo mag-over-expect. Lulutuin ko kung ano lang makakaya ko. Wika nito sa flat na boses pero rinig niya ang panginig nito. Umarko ang kilay niya. Pakiramdam niya hindi to komportable na kasama siya. I believe in you. Sigurado kung masarap ang lulutuin mo. Pampalakas loob niyang pahayag. Bahagya itong napayo ko. Tinakpan ang hiya. But he loves seeing her getting shy and blushing. It makes his heart flutter. Ano po bang menu? Tanong nito. Sa wakas, tiningnan siya sa mga mata. Kumikinang ang malabotones nitong mga mata. Nanggigil siyang bigla. Natutokso siyang pisilin ng pisin nito. Wild mushroom soup, herb-crusted lamb chops with rosemary potatoes and baby carrots. For the salad, capri salad with burrata. For the dessert, tiramisu with espresso dust. At may papartner pa akong wine na Cabernet Sauvignon. Mahabang litanya niya. Di niya alam kung naiintindihan siya nito. Kumunot ang noo ng dalaga. Di talaga siya naiintindihan. Kinamot niya ang batok. Lumapit dito siya ng kaunti. Don't worry. I already ordered the dessert. Tutulungan na lang kita sa salad. Aniya na hinihila ito pataas. Naging malungkot kasi ito.
Pinahihirapan pa niya. Fine, pakli nito. Kinuha ang karne at hindi na ulit umimik. Pero teka, kumakain ba kayo ng lamb? Nalito siya sa tanong nito. My mother always cook herb-crusted lamb. Nababanguhan kasi siya sa rosemary, so I seem to like it too. Sa totoo lang, hindi ako marunong magluto nito. Pwedeng palitan? Reklamo nito. Nasa mukha na ang pagiging seryoso at dedikasyon sa trabaho. Lumabi siya, napaisip. Tila nagugustuhan niyang tuksoin to, kaso wag na, baka takbuhan siya. Do you what you want, as long as it's not seafood? Can I make filet mignon with red wine reduction? Tanong nito. Napabilib siya. Walang problema kay Rose kahit mahihirap na menu ang lulutuin. Kahit hindi siya fan ng baka, para kay Rose, kakainin niya. Fine. Aniya. Ikaw ang bahala? Iniwan niya muna ito para i-check ang office work habang nagluluto ito. Pagkalipas ng ilang oras, nasinghot niya ang mabango at katakam-takam na amoy ng niluluto ni Rose. Inabala niya ang sarili sa mga papeles, subalit oras na para tumigil. His stomach crumbled in response. With a hint of curiosity and a touch of hunger, he made his way to the kitchen. Pagkapasok niya, nadatnan niya si Rose na abala sa pagluluto. Napansin niya ang ilang patak ng pawis sa noon nito at kumikilos ng hindi komportable. Tinatakpan kasi ng buhok nito ang mukha nito. Napun na niya ang leksyon nito sa pagluluto kaya hindi niya maiwasan na sundan ng kanyang mga mata ang bawat kilos nito. Hey, need some help? Tanong niya. Pinakita ang matuksong ite sabay sandal sa doorframe. Napalundag sa gulat si Rose. Nakadilat ang mga mata na bumaling sa kanya. Elliot, hindi ko napansin. Dumating ka na pala. Puna nito. Naiiritang hinawi ang buhok. Imbes na sagutin niya ito, kusa siyang lumapit. Hindi nag-ingay at pasurpresa ang tinali ang buhok nito. Marunong din pala siyang magtali ng ponytail. Kinuha niya ang lastiko na nakasabit sa dingding. Thanks, Elliot, she said. Her cheeks flushing a shade deeper. Ganon din siya. Uminit ang mukha niya pero tinakpan niya ang ngiti. Ninanakawan niya ito ng tingin habang ina-appreciate ng anyo nito. What are you cooking that smells good? Sabat niya. Filet mignon. Halos pabulong na sagot nito nang ibinalik ang atensyon sa stove. Ah, kaya pala. Aniya sa bayokod sa counter. Maigi niyang pinagmamastan. Di na ako makapaghintay na tikman yan. Makalipas ang ilang sandali, nadatnan niya ang sarili na nakaupo sa dining table. Handa ng lahat pero hindi pa tapos ang paglalatag ng pagkain ni Rose. Kinuha niya ang kutsara at tinidor, saka tinawag ito. Umupo ka na, Rose, sabi niya. Teka lang, natarantatong pabalik-balik na tumakbo mula kusina hanggang sa dining table. Ilang saglit lumitaw to sa paningin niya na may hawak na malaking bowl. Naalala niya ang cream of mushroom soup. Dapat mainit na iserve yon. Natakam siya nang ilagay nito ang bowl sa harap niya. Sana lang talaga magustuhan mo. Bulong nito bago umupo. Sinalubong niya ang kilay. Pinasyal muna ang tingin sa mesa. Naakit siya sa filet mignon. Mukha pa lang masasabi niyang malambot at masarap na. Tinigil niya ang paningin sa pawisang mukha ni Rose. Pinahira nito ng tissue ang noo. Binalot siya ng kasiyahan. Very satisfactory in performance ito. Napaisip tuloy siya na dapat pagiging chef na lang inaplayan nito imbes na sekretary niya.